Hello, collective. Reading po ulit tayo. Timeless reading po ito. Kahit kailan dumating sa inyo. General reading only ha. Kunin lang ano yung applicable sa situation nyo. Saan lang kayo nakaka-relate. So, I'm using the Everyday Witch Tarot deck. By the way, kaka-unbox ko lang kanina. So, bibinyagan ko. Gamitin natin itong deck na iti. Hindi muna ako gagamit ng reversal sa ngayon. Feel ko lang kasi bago yung deck ko, gusto ko upright yung mga cards. Para ma-appreciate ko for the first time. Ayan. So, shout out kay Fully Book. Kay Fully Book ko to binili. Everyday Witch Tarot. Hindi na ito bagong release, no? Ibig sabihin, hindi ko maalala kung anong year unang inilabas itong tarot deck na to. Matagal na. Several years ago. Balasahin ko lang mabuti kasi first time ko palang gagamitin. Back and forth kasi ako dito dati. Iniisip ko kung bibilin ko ba siya. Hindi ako makapag-decide. Kasi nga, hindi naman ako witch. Hindi naman ako mahilig sa witchy team. Pero gusto ko lang talaga energy na itong deck na to. Nagagandahan ako sa kanya. Nakikita na ko. Para sa akin, ang happy nung energy. Ace of Wands. Pwedeng new beginnings para sa inyo to. Ayan o, Magician. Magician, Ace of Wands, and Two of Pentacles. So, feeling ko lang merong bago kayong papasukin, sisimulan, gagawin. With the Ace of Wands and the Magician. So, nakikita ko dito, this is something na magagamit mo yung skills na meron ka eh. Oo. Magician is about transformation. So, pwedeng meron kang mga changes na gagawin. And actually, sisimulan mo yan with the Ace of Wands, with the Magician. Kailangan dito, ayan, pwedeng merong bagong, iba sa inyo, it could be a new skill, a new hobby. Pero it could be anything naman na pwede ninyong simulan. And at the same time, meron kang mga i-apply na changes sa sarili mo. And nakikita ko na so siguro isa yon yung mas nagiging mas magiging practical ka, mas magiging flexible ka, something also related sa multitasking, since nandiyan si Two of Pentacles, pwedeng merong dalawang possibilities or opportunities ang nasa harapan mo. So, pwede kang makapamili actually. Oo. Pero, kung kaya mong gawin ng sabay, kung kaya mong i-keep ng sabay, kaya mong i-manage, no, ng sabay yan, depende na rin yan sa'yo. Okay? Pero, kung ano man itong gagawin mo, sa tingin ko,
Mukhang meron kang talento or skill dyan. At kaya nga kaya mong mag-multitask dito eh. Okay? So, merong something dito na, ano, merong spark, may excitement. In general yan. So, iba siguro sa inyo, you are about to be employed kung wala pa kayong trabaho or naghahanap kayo ng mapapasukan trabaho, pwedeng yan yun, pwedeng ano, malapit na kayong magsimula o baka malapit na kayong pumasa sa interview, mag-start ng training, mag-start ng ano, ng contract. So, iba nakikita ko habang nagsisimula pa lang kayo, siguro matuto kayong magbalanse, mag-budget, no? Especially sa pera, ayan, may pagbabudget dito. Kailangan mong maging, may pagiging curious dito, pagiging adaptable, trainable. Kailangan yun yung mga maging attitude mo rito. Okay? Willing to learn. And willing na maging flexible siguro sa schedules, etc. Baka merong something dito na pabago-bago, baka shifting yung ano ninyo, yung schedules ninyo. So, kailangan mo talaga maging skilled ka, adaptable ka, alam mo yun. Madali ka ring matuto. So, yan. Pwedeng iba, ito ay bagong skills. Pwedeng iba, bagong opportunity to earn money. So, tignan na natin when it comes to love life, person na kakonect mo. Parang energies netong person na ka-deal mo. Actually, may feelings tong person na to eh. Pero merong something sa kanya na unsure. Oo, merong moon card, merong two of swords, may pagka undecided. Oo, undecided tong person mo. Unsure siya about something tungkol sa connection ninyo. Yes, pwedeng naninimbang siya eh. Ayan o, ito yung card ng pagiging undecided. Si Two of Swords. Pwedeng confused, undecided, o ayan, Moon card. Pwedeng confused. Unsure siya. Pwedeng pinakikiramdaman niya pa, hindi, ewan ko. Pero, ayan o, King of Cups, pinakikiramdaman pa niya yung feelings niya eh. Medyo tagilid or alanganin siguro kasi nga parang meron ditong something na hindi ganun kasigurado with the moon card. Yung iba pwedeng LDR kayo, may world card dito. Pwedeng magkalayo kayo, nasa magkaibang lugar kayo. Pwedeng may water sign, may Gemini, may Pisces.
Uncertain kasi pag nakita natin yung moon card, no? Ano pa? King of Pentacles. Temperance. Ooh. Sagittarius energy. The Lovers, Gemini energy. Ayan lakas ng energy ng Gemini. May Magician, The Lovers. Pwede rin naman yung Pisces kanina. Okay. So, nahihirapan siyang mag-decide, mamili. Are you sure na ikaw lang ba ang kadil netong person mo? Kakonect mo? Kasi parang naninimbang siya, namimili siya between dalawang options. So, ayan. Pero pwede rin naman kasing indication yung lovers na yan, temperance, is pagpasok sa isang relationship, partnership, ayan Blending kasi ito Pero parang may mga kontrabida rito, parang may mga sagabal with the Five of Wands. So, nakaka-sense ako ng conflict. Or are you dealing with dalawang persons? Meron ka bang dalawang admirers, manliligaw, kakonect? Kasi merong parehong kings kasi ito Baka may karibal siya sa'yo or may karibal ka sa kanya since meron competition with the Five of Wands. And nahihirapang manimbang, mag-decide, mamili, kasi nga may dalawang options, no? So, pwede, kung ikaw man yan o siya, naninimbang, namimili, undecided pa to sa ngayon. So, kaya pala lumilitaw yung moon card kanina. Hindi pa ganun ka-sure kung sino ang pipiliin. Yan ang mahirap pag may options Devil card. Could be na merong third party involved dito. Kasi nga pwedeng namimili siya between dalawa or ewan ko kung ikaw ba yan o siya. Baka namamangka nga sa dalawang ilog to. And usually kapag LDR, hindi mo malalaman, di ba? So, hindi naman sa sinasabi ko na porke LDR, na kagad, maloko na kagad, two-timer na kagad. Kasi, hindi naman kayo magkasama So, mahirap pa rin. Diba? Iba pa rin talaga yung magkasama kayo, nagkikita kayo, at least, diba? So, pwedeng yun. Pwedeng LDR kayo, tas pwedeng doon sa kinaroroonan niya, may isa pa siyang kakonect doon, no? Tapos, kakonect ka rin niya at the same time. Kasi nga, parang na-feel ko nga, parang naninimbang, namimili. Ayan. Choice yan, decision yan Two of Swords, the Lovers, Two of Pentacles. Tapos, meron pang ka-competition. May Devil card, merong Five of Wands, no? Ace of Swords. Four of Swords. Okay. Full. Ten of Wands. Okay. So, merong pressure ako na feel with the Ten of Wands. No, maaaring may pressure sa'yo or sa kanya
Um, Ewan ko, nape-pressure about something kasi parang meron something dito na nagde-demand ng truth with the Ace of Swords. So, hindi ko alam kung ikaw yan. Pinipiga mo ba siya? Gusto mo malaman yung truth? Gusto mo ng transparency, honesty? Pwedeng pinipiga yung isa dito. Pinapaamin or pinipiga. Gusto ng clarity. Pero meron talagang something hidden dito eh. And meron ka ring nafe-feel eh. Kasi High Priestess is about intuition eh. So kahit alam mo yun, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi sinasabi, pwedeng nade-detect ng radar mo yan eh. Napapakiramdaman mo eh, nararamdaman ng intuition mo eh. So, pwedeng yung iba dito, nahihirapan kayong mag-decide kung ika-cut off nyo na ba or tatapusin nyo na yan since nakakakita rin naman ako ng The World card and Ace of Swords. No? So, pwedeng nahihirapan kayo mag-decide. Kaya nga parang may stagnant energy din doon sa Two of Swords eh. Kasi parang hindi alam kung kailangan na bang itutuloy pa ba to? Ika-cut off na ba? Ano ba yung mga next na pwede mangyari sa inyo? Kasi wala talagang kasiguraduhan with the moon card. Tapos priestess pa to. So kung ako tatanungin, ako nalalabuan ako. Ika-cut off na ba to? Kung magsimula ka na lang ba ng panibagong chapter ng buhay mo? Cut off mo na lang ba tong person na to or what? Kasi parang nakakapagod na rin. Ayan, may energy din kasi aside from pressure, parang nakakapagod na rin yung energy with the Ten of Wands eh. So, hindi ko lang alam kung sa side mo yan, sa side niya. Actually, magkakaroon ng break dito, Four of Swords. Pwedeng cool off to or no contact, no communication na period. And at the same time, during this period na no communication kayo, maaaring yun yung time din na nakakapag muni-muni ka rin eh. Makakapag-isip-isip ka rin eh kung ano na ba talaga, ano ba yung dapat mong gawin. Kaso nga lang parang may pagiging stagnant energy with the Two of Swords kasi nga undecided talaga. Nako-confuse. Ayan no, hermit mode. Merong period talaga ng detachment. So, kung hindi pa nangyayari yan, most likely yan, pwedeng mawalan kayo ng communication, pwedeng meron munang kumalas, dumetouch, cool off muna. And at the same time, nagmumuni-muni, nag-iisip-isip. King of Wands, so baka tong person mo. Merong isa dito na malakas yung, malakas ang dating. Attractive, yun ang ibig ko sabihin. Pero andun yung energy ng full card which is, alam mo yun, taking a leap of faith yan eh. Pwede na lang, pinasok na lang basta-basta to ng, alam mo yun, bahala na si Batman. Kumbaga lang, parang nung una pwedeng hindi seryoso. Pwedeng nagbakasakali lang, di ba? O patay ibang cards.
Parang bahala na energy. Yun yung feeling ng full card. Strength card, Leo naman to. Oh. Okay. So, feeling ko lang, kahit na magkaroon ng period dito ng no contact, no communication, sa tingin ko lang, hindi pa bibitiw kasi Four of Pentacles. Oh. Sa tingin ko lang, hindi pa i-end. Merong isa sa inyo na maring nag-hold on pa rin dito sa connection na to, mawalan man kayo na communication. No? So, parang ang feeling ko strength card na parang hanggat kaya. Parang ganun. Hanggat kayang magstay, hindi mo nakakalas, hindi mo na i-end. No? Kasi nga pwedeng andun pa rin yung attachment, nandun yung feelings pa rin. Pero meron talagang third party. Itong third party na to, pwede namang hindi yan other man or other woman. Pwedeng ibang factors na alam mo yun. Pwedeng may ka-share ka kasi. Pwedeng ka-share ka sa time. Alam mo yun. Pwedeng hindi naman tao talaga yung third party sa situation ninyo. Pero pwede rin kasing third party. So sa tingin ko, sa mga susunod na days or weeks, sa tingin ko mag-hold on pa rin. Hindi pa rin magpapaalam. Hindi pa rin i-end. Kung hanggang saan ang kaya with the strength card. Strength card, pwedeng pag-hold back yan ng mga feelings, words, no? Kasi andun pa rin yung andun pa rin yung feelings So, tingin ko hindi pa to totally tatapusin. Pero litaw ng litaw talaga yung moon. So, yung priestess. So, pwede rin naman na merong mga kinikip dito, hindi sinasabi. Actually, wala pa rin akong mafe-feel na kasiguraduhan kasi andyan pa rin yung moon card, no? Pero nakikita ko na kung magkaroon man kayo ng period na cool off, no contact, nakikita ko pwedeng mag-reconnect pa rin kayo nitong person na to doon pa rin yung Knight of Cups. So, andyan pa rin yung Page of Cups. So, feeling ko, magkakaroon lang ng period na mawawalan kayo ng contact sa isa't isa pero nakikita ko na in the future, maaari pa rin ma-reconnect kayo and magkaroon ng pag-uusap. Okay, ayan kasi parang Ten of Cups is pwedeng mari-reunite ka uli with this person mawalan man kayo ng communication Pero just the same, nakikita ko pa rin, nandun pa rin sa background yung possible third party. Okay? So, yun yung mga na-pick up ko dito sa reading nyo. Don't forget to subscribe, pa-like and follow na rin, pa-leave ng heart, like or comment, pa-share. Kung gusto nyo maka-avail ng exclusive perks sa akin, guys, mag-avail kayo ng subscription sa one and only official Purple Teen FB page. Meta verified, yung may check sa dulo. Kayo po mismo mag-PM sa akin. Yung mga fake, mga scammers, i-add friend kayo, i-chat kayo. Pag ganun, hindi po ako yun. Okay, thank you sa mga nag-avail na membership subscription, mga laging hindi nag-skip ng ads, mga nagpapadala ng stars in. Super thanks. Yan. Babush!